You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Chit Chat with Double V with host Vivian Velez is a program that breaks down important national concerns, events, and stories, featuring newsmaker interviews and compelling features to add context, clarity, and answer the questions on your mind. Every Sunday starting July 11 from 5 p.m. to 6:30 p.m. on Teleradio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, GMA Affordabox, Easy Box, and all DTT boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Seen on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. Digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. at sa YouTube channel RJAM News. Malasakit Kapwa. Aksyon, tulong, puso. Malasakit Kapwa. Watch Sal's Panel O every Tuesday from 5 p.m. to 6 p.m. on Radio Bandido TV, seen on Sky Cable Channel 224 and TV Plus boxes and digital free-to-air Channel 29, also heard on DZRJ 8:10 a.m. Secretary Sal Panelo and co-host Pia Moreto and other surprise guests will keep you informed about the latest news, local and foreign, discuss their views on current and pressing events, and dissect commentaries of various burning issues of the day and provide legal and social insights on a wide range of topics. You can also watch Sal's Panel O on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and subscribe and like and watch on YouTube RJAM News. Double R is now at Radio Bandido, an informative program that tackles all issues concerning all walks of life, delivering hottest issues and events, with health consultations on air and a lot more, with your host veteran newsman Ricky Sunga and master entrepreneur Ruel So. Double R sa Radio Bandido every Saturday from 10 to 11 a.m. You can catch Double R on DZRJ 8:10 a.m., Radio Bandido TV Channel 224, TV Plus boxes, and streaming live on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. Revolutions Per Minute with host Marilyn Craig and guest co-host future Dr. Zoe will revolutionize your life. Spend lunch with them every Saturday from 12 noon to 1 p.m. This is your Love Life Teleradio with interviews with people from all walks of lives, as well as personalities, with stories that enlighten and inspire. So catch RPM on Teleradio Bandido,
Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, free-to-air Channel 29, DZRJ 810 AM, Facebook.com/DZRJ 810 AM, and YouTube channel RJ AM News. Chacha Hinmo Baby is a news-oriented program that tackles topical issues and headlines with the support of DZRJ field reporters. Hosted by the legendary Jimmy Morato, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. on Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, DZRJ 810 AM, Facebook.com/DZRJ 810 AM, and on YouTube channel RJ AM News. Litrato Philippines, hosted by Mike Francisco and Michelle Encarnacion, showcases a variety of wonderful, uplifting beauty queens from all over the world, Philippine tourism, culture, and lifestyle, and issues being faced in our country. Catch them Monday to Friday from 1 p.m. to 2 p.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 810 AM, and YouTube channel RJ AM News. Hello everyone! Isang masayang araw po ng Biyernes. Ayan, July 9, 2021. Happy Friday po sa lahat! At ako po si Michelle Encarnacion. Makakasama po ninyo ngayong hapon dito po sa Litrato, Philippines. Ayan, so nasabi nga po ni Mike, kailangan niya po muna magpahinga. So one day siyang natin hindi makakasama dahil kailangan po muna niya ipahinga ang kanyang boses. Hello Mike, magpagaling ka at we miss you today of course. And so kumusta po ang ating Biyernes? Sa ibang parte po ng ating bansa, ayan, maulan. Dito po sa amin, maaga pa lang umuulan na. Pero ang init, kahit umulan, ano. So, magsimula po tayo sa ating programa. At bago po syempre ang lahat, nais ko po kayong imbitahan. Mapapanood niyo po kami at mapapakinggan din. Litrato Philippines, live po kami sa Sky Cable Channel 224 and all TV boxes nationwide. You can also watch our simulcast at DZRJ 810 AM, also streaming live via our Facebook page and also our YouTube channel, RJ AM News. Please like, subscribe, and share. And also, paklik na rin po yung notification button para naman updated kayo sa mga ganap dito sa aming pong istasyon. Ayan. At mapapakinggan niyo rin po kami sa RJ AM News 810 AM. Ayan. So, eto, bago po tayo magsimula, syempre bigyan ko po muna kayo ng kaunting updates po. Habang tinitingnan ko yung yung cases natin ng COVID, nakakabahala kasi nasa 5,000 plus na naman po. At ang isang nakakalungkot dito ay ang taas po ng numero ng mga nasawi. So kahapon po, July 8, 2021, nadagdagan po tayo ng mga bagong kaso na nasa 5,484. Kaya meron na tayong kabuang 1,455,585 cases. Meron po tayong aktibong kaso na nasa 49,036. Ang ating pong mga recoveries ay nadagdagan ng 3,925. Meron na tayong total recoveries of 1,380,899. At ito nga ay nakakalungkot. 191 po ang nasawi dahil po sa virus na COVID-19. Kaya meron na pong kabuang 25,650 deaths. Mga kababayan, patuloy po kaming nagpapaalala sa lahat. Ang COVID-19 po ay nandito pa at sa mga balita nga po lumalabas, nadadagdagan pa po yan ng mga variants. Nag-mutate pa po sa mas matindi pa po na virus, no? So, pagpatuloy po natin ang pagsunod sa mga health protocols. Ang pagtamang pagsusuot po ng face mask, face shields, at sa tuwing tayo po ay lalabas ng ating tahanan,
social distancing po of at least 1 meter to 2 meters po. Ganun din, magdala rin po tayo ng hand sanitizers, alcohol na at least 70% solution para meron po tayong panglinis at protection po sa ating mga kamay. Kasi kahit saan pwede tayong humawak, ano? So, para ma-sure natin na okay lang yan, maya mag-alcohol, no? At iwasan natin humawak sa kung saan-saan. Ganon din, panatilihin natin malusog at malakas ang ating mga pangangatawan. Kumain tayo ng masusustansyang pagkain. Iwasan po natin ang stress. Kung maaari, mag-ehersisyo po tayo. Ito po ang mga mainam na panlaban sa sakit ng COVID-19, sa virus na COVID-19. At ganoon din po, syempre, kung kayo po ay kabilang na sa mga dapat ng bakunahan, magpabakuna po tayo. Magpa-register po tayo sa ating mga LGU at para naman tayo ay mabigyan na ng schedule, no, na tayo ay mabakunahan. Una po tayo magdalawang isip. Yan po ang ating proteksyon sa mga panahong ito. Ayan, so ayan. So sabi ko nga nakakalungkot, no? Speaking na sa mga nasawi, ang aming pong pamilya ay nagluluksa rin sa pagkawala naman ngayon ng aking pinsan na si Romar Encarnacion. Nakakasad talaga na within this whole, hindi pa nga tapos yung buong isang taon, 3 na sa kapamilya namin ang nasawi. Hindi po dahil sa COVID-19. Yun po yung isang hindi ko masabi maganda, no? But it's not COVID-19. Meron po sila talaga mga sakit na nagdulot ng karamdaman nila kaya sila ay nasawi. Kaya lang, nakakalungkot na at this time, hindi mo sila nakikita, di ba? And then tapos malalaman mo, sila ay pumanaw na. So sa pamilya po na aking pinsan, Romar Encarnacion, prayers and condolences po. Ayan. So ito na nga. Habang ito pong unang ating first hour natin, tayo ay magbabalitaan, magkukwentuhan. Kung gusto niyo pong magbigay ng inyong mga komento, kung gusto po ninyo magbigay ng inyong mga shout out, ayan, pwede po kayong makisali. Pwede po kayong pumunta sa aming Facebook page, ganun din po sa aming YouTube channel. Ayun. So for now, magbabalitaan muna tayo. Kaunting chika-chika muna, syempre, para naman ma-update tayo sa mga kaganapan sa ating paligid, no? Well, kahapon, napunta ako ng Ortigas. And, hindi ako gumagamit ngayon ng driver. Talagang ako yung nagda-drive ngayon sa sarili ko. Kasi nga, para iwas tayo sa contacts sa ibang tao, no? Well, so far, ang EDSA as usual, ramdam talaga na ang traffic. Ang natataka lang ako, no, kasi yun nga na-mention ko na before, kung naririnig tayo ng mga kinauukulan. Ang kinakaba ko dito yung mga motorsiklo na talagang bigla na lang sumusulpot sa kung saan-saan, ano. Wala na silang talagang definite lanes nila. And ang masama, sila pa ang galit. No? Sana maayos natin ito at pakiusap din po sa mga nagmomotor. Hindi po namin kayo, ako bilang nagmamaneho ng four-wheel na sasakyan, hindi po namin kayo minamaliit kasi baka mamaya isipin kung ano, no. Ito po ay para rin sa pag-iingat ninyo at namin pong nagmamaneho rin po. Nakakatakot kasi madadamay pa ako, di ba? Sa pagkakamali niya. Kahapon pa naman, medyo madulas nga yung kalsada dahil nga may mga parte ng Metro Manila na umulan. So, magkaroon ng disiplina yung ating mga riders. No? Kasi wala pong kahit sinong gustong maaksidente. Kaya, disiplina po at pag-iingat po. Yan, at wag naman na kayo pa yung mas matapang po, no? Wag ganun. Although, syempre nakikisimpatya tayo dyan sa may mga nabubuli rin kasi na mga riders, no? But then, pag-iingat po ang kailangan. Ito, speaking of, ayan, mga motorsiklo, no? MMDA on Friday, ayan, today po yan, unveiled the motorcycle emergency lay-by under the Quezon Avenue flyover, where riders can stop and seek shelter when raining.
So ito kasi, di ba, napapansin natin, ayoko napapansin nyo to, ako na, pagka, ayan na ulan, I'm sorry medyo natutuwa ako kasi nababawasan yung motorsiklo doon sa kalsada. Dahil ang tendency nga nila, tatabi sila at hahanap sila ng masisulungan. But then ito nakakatuwa, ang ating pong MMDA Chairman Abalos po ay nag-launch po sila nitong mga lugar kung saan pwede pong tumabi ang ating mga motorsiklo, lalo na po ngayon na nag-uulan. Ayan, sa ilang mga ilalim po yan ng mga flyover. Ang kagandahan lang po, inayos po nila para hindi naman po maging abala sa iba pong mga motorista. Ayan, so magandang balita yan sa ating mga riders. Alam naman natin na this time talaga ang daming motorsiklo. Sila na talagang nangunguna sa kalsada. Ayan, so ito naman sa Angeles City, Pampanga. Some 13,804 frontline personnel in essential sectors have received their first dose of COVID-19 vaccines. The city government reported yesterday, July 8. The city said it had fully inoculated 268 workers in essential institutions and establishments. As of July 8, the government said 55,120 priority individuals had been inoculated with the first dose, while 10,768 had been double jabbed. It said 35,303 doses of the Sinovac vaccine, 21,513 of AstraZeneca, and 9,360 of Pfizer had been administered to the residents. Mapapansin niyo kasi hindi po nauuna po ang NCR, ang Metro Manila specifically, sa mga pagbibigay po ng bakuna. Yung ibang provinces po, yung iba nga, meron tayong na-interview, di ba, na candidate na isang pageant, nasa A3 pa lang sila. So, hindi yan pare-parehas lahat, no? So, nakakatuwa na eto nga, tuloy-tuloy na ang pagbabakuna kahit sa ating mga probinsya, lalo na po sa ating mga frontliners. Ayun. So, at ganun din, ito rin ang isang magandang balita, no? AstraZeneca vaccines donation from Japan arrived in the Philippines on Thursday night. Ayan, kahapon po. It was welcomed by our President Rodrigo Duterte. Japan values this opportunity to contribute to the Philippines' goal of herd immunity. Japanese Ambassador Koshikawa Kazuhiko tweeted, "I hope it will also pave the way for its full recovery." Ayan, salamat po sa gobyerno, sa bansa ng Japan, sa kanila pong donations po na AstraZeneca. Ayan. Ito speaking of vaccine pa rin, the 300 doses of COVID-19 vaccine supposedly manufactured by China's Sinovac BioNTech that were confiscated by NBI in Quezon City had soiled packaging and are not safe to use, according to FDA. Ayan. Ito po yung di ba nitong huli may napabalita po na illegally binibenta po yung vaccines, no? Una po sa lahat talaga, pag kayo po ay binentahan ng vaccines, mali po yan. Libre po yung bakuna na panlaban sa COVID-19. Hindi po ninyo kailangang bayaran. So kung ganyan, magtaka na po kayo. At ito po ang masama. Kasi nga nakita nila na hindi na maayos, no, yung bakuna at pwede pang makasama sa pangangatawan po natin ng mga tao. Kaya wag po nating i-entertain yung mga nagbebenta po ng mga bakuna na yan. Maaaring yung iba sa atin, sasabihin natin, kasi gusto ko na magpabakuna pero hindi pa ako kasama sa mga priority list, di ba? So, alam naman po natin yan na lahat tayo talaga gustong magpabakuna na. At maaaring
yung ibang sinasabi, gusto magpabakuna, kulang yung bakuna, no? Inaayos po ng ating gobyerno na tayo po ay mabigyan lahat ng bakuna. Makuha natin, makamit natin yung herd immunity. Pero kailangan po natin ng pasensya. Okay? Unahin po natin yung dapat mauna. At habang po nag-aantay tayo dun sa para sa atin, mag-ingat po tayo. Ngayon, kung kahit kayo naman po ay talagang nararapat ng bakunahan, magpabakuna na po kayo. Huwag na kayong madalawang isip. Kasi maswerte pa nga kayo, pwede na kayo magpabakuna. Yung iba hindi pa nga natatanggap na papasok doon sa registration. Actually, dito sa amin, kailan pa kami nagpa-register? Mahigit 1 buwan na hanggang ngayon, wala pa rin kaming natatanggap na text message. Ayan. So, kasi sabi nila, pagka ite-text ka, no, ganun kasi po yung sistema or bibigyan ka ng, actually sa text talaga eh. Although yung email kasama din, no? Pwede ka nilang i-remind na dun sa iyong vaccine schedule. Ayun. Ito pa, Zambales schools hold clean-up drive against dengue. Ayan, ito po ang isang pinangangambahan po ng lahat pag ganito pong sumasapit na ang tag-ulan. Maliban po sa COVID na inaalala po natin, ganun din po ang paglagana po ng dengue pag ganitong panahon. So, ayan, nagsisimula na po sa Zambales po, San Antonio, Zambales, nagsisimula na ang mga eskwelahan, no? All schools in Botolan town in this province held a synchronized ringing of bells Friday morning to signal a mass clean-up drive to combat dengue. In an advisory, the Botolan government said the clean-up drive aims to keep the communities safe from breathing sites of mosquitoes that spread the dengue virus. The province has been seeing a rise in dengue cases in the past weeks. Local health data shows that 2 persons had died of dengue fever this week. Dr. Noel Bueno, Provincial Health Director, said that the latest fatalities from Iba and San Narciso towns were aged 9 and 35. Okay, no? So ito rin ang ng dengue, no? Bata o matanda rin, pwede pong magkaroon nito kapag hindi rin po tayo. Ito ang sagot dito, number 1, yung paglilinis na ating kapaligiran. Iwasan po natin yung mga may na-stock na mga gamit na pwede pong pagtirhan ng lamok, yung nabababad yung tubig, yan, like mga old tires, yung mga gulong na luma, yung mga, kahit po yung halaman, isa rin po yan, ha? Lalo na ngayon, nagkalat, di ba, mahilig tayo ngayon mga halaman, mga plantito, plantita, no? So, kapag, yung halaman, ano bang tawag sa halaman na yun? Nakalimutan ko ang tawag sa kanya. Isa yun dun sa mga halaman na hindi dapat nilalagay sa loob ng bahay kasi, nagka-catch siya ng water, kapag diniligan, nag-stay dun yung water, at ang tendency ay pamamahayan siya, pag-iitlogan siya ng lamok, pamamahayan, hanggang sa dumami yung lamok. No? So, isa rin po yan sa dapat nating ingatan. At saka kapag po tayo ay nag-aalaga ng mga halaman, lalo na sa loob ng bahay natin, linisin po natin palagi, galawin po natin para yung plants, para po hindi po siya pinapamahayan ng mga lamok. At ganun din yung ating kapaligiran, syempre. Napaka-importante na nalilinis po natin kasi yan na ang pagsisimulan nitong pong dengue. Mag-ingat po tayo, hindi po madali po ang magkaroon din ng sakit na dengue, no? At alam naman po natin sa panahon ngayon, kumakaharap pa po tayo sa pandemic at wag na po sana madagdagan pa na may mga magkakasakit pa. Okay, ito pa. 9 more Mabalacat City residents die of COVID-19. Mabalacat City, Pampanga, 9 more residents in this city have succumbed the COVID-19. The city government said Thursday. The latest fatalities include a resident of Barangay Camachiles, 1 from Dapdap, another from Santa Maria, 2 from Mabiga, and 4 from Mawake Resettlement Center.
Their deaths brought to 116 the number of persons in the city who have died from the viral disease since the pandemic began last year. As of July 8, total of 3,809 cases have been reported here, of which 158 were active, while 3,535 have recovered. On Thursday, the city also recorded 8 new active cases and 32 recoveries. The U is the biggest village here and has the most active cases at 45, followed by San Francisco with 20 and Mabiga with 19. Ayan, so napapansin nyo naman po, no, talagang yung mga hindi pa rin po kumbinsido sa COVID-19, well, ayan po, even other provinces po, may mga cases po na tumataas po ang mga infected po ng virus. Kaya patuloy po tayo mag-ingat na at as much as possible pa nga. Kasi alam natin, nakakatuwa na marinig natin na okay, fully vaccinated. Ayan, katulad nga ng Baguio, tatanggap na ng mga turista na fully vaccinated, hindi na kailangan ng swab test or RT-PCR test na meron na sinasabi na negative kayo sa COVID. Pero meron pa rin po mga protocols yan. At actually, may nabasa rin ako kagabi, isa pa na tatanggap na rin daw sila ng mga tourists na fully vaccinated, no? Ano kung sure go yan. But then anyhow, no, kahit po ganun, matuto pa rin po tayo mag-ingat at huwag natin kalimutan yung pagsunod sa mga protocols. At kung tayo po ay may mga sintomas, kasi kahit naman vaccinated ka, that doesn't guarantee na 100% hindi ka na magkaka-COVID. Kung kayo po ay merong nararamdaman din, kailangan din naman na magsabi po kayo ng totoo, di ba? Kasi makamamaya may mga symptoms na hindi pa po natin na pababayaan lang po natin. Wag naman po kasi pwedeng maging carrier pa rin po kayo ng virus. Okay, so ganun din. Kung talaga namang hindi naman kailangang, pwede munang i-delay ang ating mga pag-travel, why not, di ba? Ano muna, pakiramdaman muna natin yung ating paligid para sigurado tayo na hindi tayo makakahawa or mahahawa ng virus na ito. Okay. The World Bank issued an apology after the DepEd demanded them to apologize over the report that the Education Department said insulted and shamed the Philippines. Okay, so ito na nga po, no, humingi na po ng pasensya or ayan nga, nag-apologize na po ang World Bank. Doon po sa nabanggit nga na nahuhuli po tayo pagdating po sa sa education attainment po ng ating bansa, no. But then yun nga yung tanong ko nga, sabi ko nga kay Mike kahapon, no. Personally, ano ba ang assessment natin sa kalidad ng edukasyon po natin ngayon sa ating bansa? Well then, sabi nga, personal opinion lang naman po ito. Sad to say, talagang malaki po yung kakulangan. At sana nga, dumating naman na yung pagkakataon, no, na yung inaasam-asam natin magandang kalidad ng edukasyon para sa lahat ng mga bata ay matamo natin. Ako naalala ko noon, lagi ko yung kwento ng parents ko yan na parang best school yung public schools kaysa sa private, no. Kaya nga there was a time ako nag-aral ako sa public school nung elementary ako parang from grade 1 to grade 2 lang naman. Kasi nga yun yung naging experience ng parents ko na pag nasa public school ka, maganda yung kalidad ng pag-aaral pero hindi mahal. Yun, kasi nga subsidy yan ng gobyerno, no? But then lumipat din ako sa private school. And ayun nga, napansin ko na bilang magulang din, napansin ko na iba yung public tsaka private, of course. Ganun na yung nangyari, nabaliktad na. But then sa ibang bansa,
yung mga public schools, yan ang may magagandang kalidad ng edukasyon, no? At talaga namang hanggat maaari, walang binabayaran ng mga estudyante, no? But then, kaya priority nila talaga yung pag-aaral eh. Kaya look at them, look at other countries na naging priority at nabigyan ng atensyon ang kanilang education. Nasaan sila ngayon? Ano ang estado ng kanilang bansa at ng kanilang mga estudyante na nag-progress dahil sa education. Ayan, so yun na lang po, isipin na lang po natin yan. At ako nga, sabi ko nga, personal opinion lang naman po, at bilang isang magulang din, at bilang advocate din po ng education para po sa mga kabataan, umaasa po ako na darating po ang araw, darating ang tamang panahon na ma-achieve din po natin ito. Yung talagang sinasabing quality education for all, na hindi po mahal, affordable, and as much as possible, free. Diba? Yun. And eto pa. Ako nag-load yung cellphone ko. Eto, punta naman tayo sa Japan. Ito kasi no, yung alam naman natin yung Olympics, no, parating na. And the Olympic flame arrived in Tokyo on Friday, but with the public kept away at a low-key welcoming ceremony because of coronavirus fears. The day after a heartbreaking announcement that spectators would be banned from most games events. Okay. Ito nga, nandun na po, no? Dumating na po yung Olympic flame. Pero wala pong mga, pinagbawal po kasi yung mga manonood, yung audience, no? Dahil nga po meron tayong COVID-19. On a rainy morning, exactly 2 weeks before the opening ceremony of the biggest sporting event since the pandemic began, the flame was brought on stage in a lantern and handed to Tokyo Governor Yuriko Koike. Tokyo 2020 organizers and government officials on Thursday night announced their decision to bar funds from Olympic events in the capital, which will be under a virus emergency throughout the games. Ayun, so pinagbawal po yung mga mag-audience. Only those participants lang po at kasama sa organization ang pwede pong nandoon. It means the pandemic-postponed games will be first to take place largely behind closed doors. A handful of competitions will take place outside the capital. The torch relay was meant to build excitement for the games, but it has been pulled from public roads in the capital to prevent crowds spreading the virus as infections rise. Before the flame arrived, 5 male trumpet players dressed in suits played a rousing melody under a gazebo to shelter them from the drizzle, in front of the only journalists and handful of officials. The stand stood empty at the Komasawa Olympic Park Stadium in the capital's southeastern suburbs, which was used in 1964 Tokyo Olympics. Ayan, so nakaka-excite sana na nandun ka, nakikita mo, no, ng personal, yung mga talagang big spectator, mga fans ng mga ganitong, ano yun, yung Olympic Games. Ayan, yung mga, may mga talaga kasing sumusubaybay sa ganyan. Actually, I remembered na yung anak ko dati nagpaalam sa akin na ganyan na pag-iipunan nila to watch talaga yung live na games. But then, dahil nga sa pandemic, binawal po ang mga manonood dun sa actual na mga events po nung Tokyo Olympics. Ayan. Okay. Now, punta naman tayo dito sa Philippines
Philippines financial regulators will be in a better position to protect the country's economy from so-called systemic risk after President Duterte signed an order institutionalizing an interagency body that will coordinate actions against emerging threats of instability. In an online briefing, Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Benjamin Diokno said the now permanent organization would have the power to issue regulations, collaborate with the third parties to collect data, streamline financial stability initiatives, and coordinate with authorities of other countries. Mr. Duterte recently signed Executive Order EO number 144 institutionalizing the Financial Stability Coordination Council, which had been operating on a voluntary basis since 2011. Ayan, so ito, isa na naman tong magandang balita to because this will protect us, no? Protect the businesses and yung mga risk na pwedeng dumating, no, sa sa negosyo at sa ekonomiya po ng ating bansa. Teka lang ha. Okay. Ito, yung meron namang naganap na ceremonial first shot. Pasig City Mayor Vico Soto led the inauguration of the new San Miguel Barangay Hall and Covered Court on Thursday, July 8. Maraming naantalang proyekto nang dahil sa pandemya, Soto wrote. Ngunit nakakatuwa dahil isa-isa nang natatapos ngayon ang mga proyektong ito at mas madalas na sa hindi maayos ang kalidad. Kapag pwede na ang contact sports, ayan, maglalaro na ang mga taga-Pasig. Okay, so maganda to, no? Kahit na, ayan nga sabi nga ni Mayor Vico, may pandemya, maraming mga na-delayed na projects, lalo na para sa, ayan, sa mga pwedeng makatulong sa ating mga kabataan, no, na magkaroon sila ng mga sports, ito na, muli nang pinagpatuloy. At ang maganda dito yung sinasabi niya, may kalidad. No? So quality na yung kanila daw na mga pinapatayo, mga pinapakonstruct. So, salamat po Mayor Vico at ayan, meron na naman bagong basketball covered court to actually ang mga taga Pasig. And so now here ito pa. The government has so far issued safety seals to more than 7,200 businesses that volunteer to get checked for their minimum health protocols compliance. Ito yung yung sinasabi nila na safety seals sa mga establishment, commercial establishments, pwedeng restaurant, pwedeng mga shops. Ayan, ganito, ito yung mga, actually pwede rin yung mga spa and barbershop, salon, na meron kasing nag-volunteer talaga para mabigyan sila nung seal. Para naman, alam mo yung pag meron kang ganon, mas malakas ang loob mo sabihin sa iyong mga kliyente, sa iyong mga customers, na safe yung lugar mo. Nakapasa ka dun sa mga ipinatutupad ng gobyerno na protocols para sa safety, no, against ito nga yung virus na COVID-19. The number, however, represents a mere fraction of the more than 1 million business establishments in the country. This despite the incentive of being allowed to operate at a higher capacity. So ito pa yung isang advantage, no, if you have the safety seals sa mga business establishments, no, mas mataas yung pwedeng ibigay sa inyong capacity. So kung halimbawa, nagsinasabi nila na on a regular yung mga announcement na 30% lang, ganyan. Pagka meron kang safety seal, katulad ng isang pinuntahan, hindi ko pa siya pinupuntahan, bukas pa. Ayan, may salon na pupuntahan ako. Yun din sinasabi niya.
ang allowed na sila kasi nga may safety seal siya at saka lahat na ng mga empleyado nila ay vaccinated na, fully vaccinated actually. So, magandang balita to sa mga negosyante. But then, nakakasad din kasi itong sinasabi nila na kasi parang ang baba nung number ng mga nagpapa-check for safety seal, no? Para magkaroon sila ng safety seal. Kasi po, yung ibang businesses talaga, maaring hindi na naka-recover. And yung iba naman, hindi rin po kasi madali na para sa isang business na lalo na yung mga small medium enterprises na yung expenses po para po ma-establish mo yung lugar mo para dun sa safety seal requirements. Kasi syempre nandyan yung ang dami mong dapat gawin to ensure na maliban dun sa lahat ng empleyado mo vaccinated, no? Kasi katulad nga sa amin, kahit naka-register na ibang employees ko until now, hindi pa rin sila nabibigyan ng vaccine. Yung iba naman, yung iba meron, yung iba wala pa rin. No? Kasi depende sa LGU eh. And then, aside from that, madali yung sasabihin mo na bumili ka ng mga equipments to sanitize. Oo, no? Pero how about dun sa mga talagang wala na talagang kinita all the way? Mag-aantay na lang talaga siguro sila na, alam mo yon, makarecover ng unti-unti kaysa makipagsabayan dito sa mga requirements na to. But then, kung meron pa pang ibubuga sa negosyante at kaya mo pang at saka, yun lang, nakakalungkot lang din kasi na kahit na masunod mo to, kasi meron din ako nakausap, sabi niya, hindi pa rin daw talaga bumabalik yung siguro mga parang nasa 30%, oo, yes, pwede. And because of the deliveries, dun sila bumabawi. Pero yung talagang dine-in, hindi pa. But then, we're hoping na maraming makasunod. Kasi, syempre, safety to ng bawat isa, not only dun sa hindi lang tinitingnan natin yung profit di ba? Yung doon sa establishment, doon sa business, no? But it's also about safety. At ang malungkot lang din kasi kapag ganon, tumataas lang din kasi yung mga service fees, no? Like sabi ko nga, ito nga nakaraan, pupunta ka na sa dentista ngayon, ang dami ng add-ons na charges kasi merong sa PPE, pati yung lalagay mo sa sapatos mo na cover, kung ano-ano. Ang dami, no? So, lahat yan, karagdagang binabayaran. Yun lang yung nakakalungkot doon, may disadvantage. Kaya merong mga iba na talagang antay na lang muna kung kailan, di ba? Ayun. So, ito pa. Wait lang ha. The total output of the country's factories jumped 265% year-on-year in May, mainly due to a low base in the same month in 2020, when most manufacturing operations ground to a halt due to the imposition of a strict COVID-19 lockdown. The Philippine Statistics Authority Monday integrated survey of selected industries for May showed a faster increase in the volume of production index. A proxy for factory output from April is 155.6% climb. In May last year, VOPI fell 73.2% due to the enhanced community quarantine, which stopped 75% of the economy in a bid to control the spread of COVID-19. The PSA said 18 of the 22 industries that the MESI report covered posted year-on-year growth in VOPI. Manufacture of coke and refined petroleum products posted in the highest VOPI growth of 1,366.1%
during the month. Oo, ito kasi yung naapektuhan po yung mga productions natin, no, yung mga produce during the time ng height ng pandemic, kung saan nagkaroon ng mga lockdowns at may mga manufacturing companies na hindi po nakapag-operate. Ayan. So, ito pa isa, no, sa US. COVID-19 cases are up around 11% over the previous week, almost entirely among people who have not been vaccinated, officials said on Thursday, as the highly infectious Delta variant becomes the dominant COVID-19 strain in the country. Ito nga, no, yung ating mga kababayan dyan sa US, naku, ingat-ingat po. Kasi sinabi nga na dumadami ang Delta variant ng COVID strain dyan po sa bansa ng Amerika. Although, alam naman po natin na halos lahat sila talaga vaccinated naman na, no? Pero hindi po excuse yun para hindi po mag-ingat. Kaya alam niyo po kung minsan titingnan natin, no, na mga nauna na sa atin na bansa, no, a little realization lang, no, nauna na sila sa atin, nakita na natin na ayan, na vaccine sila, lumuwag na yung kanilang mga health protocols, and nakikita natin ano yung mga nangyayari, ano yung trend, no? And then sa atin nakikita natin, sinasabi natin na kami hindi pa rin, kulang pa rin yung vaccine, marami pa rin ipinatutupad na health protocols to the point na minsan litong-lito ka na, ano na pa talaga yung updated na health protocols. Kasi katulad nga yan, di ba nakaraan, sabi, pagka fully vaccinated, pwede ka nang mag-travel even without the swab test results. And then biglang binago na naman, na kailangan na naman na may swab test results. No? So, isang banda, makikita natin na parang, ano ba to? Hindi uniform, no? But then it's also good na makita natin, we compare our country with other country na yung mga nauna, ano na ba yung ginagawa nila. Sana makita natin yung mga positibong nangyayari. We learn from that. Kasi if we just keep comparing na ito tayo, yun. Una po sa lahat, hindi naman tayo first world country, no? So yun yung isang dapat maunawaan natin. But then learning from these countries na nauna sa atin, naging ahead sa atin, yun yung importante. Ano yung pwede nating makuha, ano yung pwede nating matutunan para naman baka may mga bagay na pwedeng i-apply sa ating lugar na mapag-ingatan din natin yung ating kalusugan sa pamamagitan ng, ayun nga, ano yung nangyari sa kanila, ano yung nangyayari sa atin. Kasi minsan, madali nating sabihin na sila ganon, sila ganyan, no? Tayo ganito. And to the point that sometimes we are really blaming people. Yes, maaring may mga kakulangan sa ating sa kapasidad ng ating gobyerno, may mga nakikita tayong hindi tama, may mga nakikita tayong malaking depekto, no? But then come to think of it as well, kailangan ng effort ng bawat isa. Kailangan magtulungan tayo. We can see it that way na defective or may kulang sa gobyerno natin, may mali or whatever. But then bilang isang mamamayang responsable, yun na lang po yung gagawin natin. Ano ba ang dapat natin gawin? Ano ba yung share natin for us to overcome this pandemic, 'di ba? Yun lang simpleng pagsusuot ng face mask, ng face shields, 'di ba? Social distancing. Pag-iwas na lumabas ng tahanan natin kung hindi naman talaga kailangan. Isa sa mga pinakamainam na paraan yan para makatulong tayo. May p.m. to 11 p.m. This program gives insights and guidance in the world of essential spirituality and wisdom of the ages. Its aim is to share extraordinary topics to everyday lives of ordinary people. Walk with them in a mystical, alternative, and less than ordinary path of life.
Watch them every Saturday on Teleradio Bandi. Ayan, hello. Am I back? Sorry ha. Hindi ko, nagulat ako. Ayan, live na daw ulit. Well then anyway, ito isa rin sa inaabangan ng lahat. Malapit na po, nalalapit na ha, July 11, ang coronation night of course ng ating pinakaaantay na Binibining Pilipinas. Ayan, so ano po bang mga ganap ngayon? So nung I think it was Tuesday, yung kanilang pag-check-in dun sa hotel kung saan nakalock-in na sila para sa kanilang finals. And also, may mga events sila habang nandyan sila. Siyempre, nandyan yung kanilang mga rehearsals. Nagkaroon din sila ng, yung Q&A nila with Tito Boy Abunda. Ayan. At ito nga, nagkaroon ng mga tanong ang mga tao sa ating candidate from Manila kay Patricia Garcia. Kasi naka-side banks siya, no? Well, actually, this is the story behind that side banks, no? Patricia Garcia was one of the strong delegates this was the other night pa, no? During the Binibining Pilipinas primer with Boy Abunda. Ito yung nag-Q&A sila, triname sila ni Tito Boy Abunda. If you noticed, she delivered her answer confidently and naturally. But have you noticed the side bangs and the wings? Kasi yung mata niya, kurap ng kurap, and then yun nga naka-side bangs siya, no? But Pat suffered from eye injury situation that after the taping, she was rushed to ER because her left eye's cornea was damaged. She was also one of the candidates to have a shoot last Wednesday, but was not able to attend because of her eye problem. But today, she is doing better and is dedicated to clinch one of the 4 crowns. Oh, so this is what happened to her. Kasi nga, actually last weekend, I had lunch with her and with her mom bago siya mag-lock-in dyan sa hotel, no? And talagang hindi pa siya makamulat. Naka-shades siya and she barely sees yung kanyang paligid. Kailangan mo siyang alalayan kasi napunit yung kanyang nagkaroon ng punit yung kanyang cornea and tulo ng tulo talaga yung luha niya. May nilagay ng bandage yung yung sa mata niya. So that happened to her. Kaya actually wala rin akong nakitang niya yung OOTD niya nung dumating sa hotel. I saw the other candidates talaga namang pinaghandaan ang kanilang mga OOTDs. But then I haven't seen about Patricia. But then I'm glad na she's now okay at ayun nga ready to raise the flag of Manila. Ayan, yung kanilang representative, syempre, Patricia Garcia from Manila, Binibining Pilipinas number 3. Ayan, candidate number 3. At alam naman natin na talagang itong batang to ay isa sa merong potential. And I also wanted to congratulate sa malapit din sa puso ko na binibining, si Danica Acuña. Yes, nakita ko kanina, meron siyang pinost. Meron siyang kasama siya dun sa nilabas na billboard and na isang pants yun no? Denim pants. And kasama siya dun. Congratulations, Danny. Ayan. At isa rin siya sa merong I think kung saan din yung masakit sa kanya as of the moment kaninang kailan ba? Kanina yata tumawag siya dun sa aming coach at sinasabi nga niya may masakit siya na part ng body niya rin. Ito yung mga mga moment na talagang patindi ng patindi para sa mga kandidatang ito, no? Yung kailangan physically malakas sila kasi tuloy-tuloy yung training, yung pagpupuyat nila and all that, no? So they have to be really prepared for this. And
as we all know, matagal nang inaantay ng lahat itong pageant na to. Taon nang lumipas and here it is sa ano na po yan, sa darating na July 11, ang Binibining Pilipinas Coronation Night. I don't know if it will be open for for audience. Actually ako, I'm still waiting for for the invitation kung i-open yan even with the media, no? But then I wish all the candidates, wish them all luck. And kasama din yan, Sam Panlilio, ayan. Isa rin sa mga favorites ko yan. So yan, silang tatlo. So far, nakikita ko talaga namang sana they'll make it. And also si Gabby Basiano. Ayan, kasama rin namin yan sa aming fitness class. Ayan. So, good luck sa mga girls na to, and I myself, I am excited na mapanood din sila. So, if ever, alam ko, nila yan, magkakaroon pa namang more announcement about it para naman makapanood ang mga tao, no? And alam ko, i-air din to into one of the TV stations. Hindi ko lang alam kung ano yung sigurado, no? But then, tuloy na po ang Binibining Pilipinas pageant sa darating na July 11. Ayun. And good luck to all the girls, of course. Mamaya pong second hour namin, meron po kami mga makakasama, mga magagandang kandidata po muli from Miss Philippines Earth. And ayun, nawala pala yung net kanina, kaya pala nawala. Okay. Okay lang. Kala ko kasi biglang nawala. Sabi ko, pinat na yata ako ng tech. Baka hindi na natutuwa sa mga sinasabi ko dito. But then, alam niyo, sobrang thankful ako dyan sa mga technicians natin for helping me, lalo na pag mag-isa ako. Kasi syempre, hindi pa ako talaga sanay dito sa ganitong ginagawa ko. But then, I am really grateful na you are trusting me sa mga ganitong sa ating pong show. And also to Mike. Ayan. At sana nga, Mike, gumaling na yung boses. So later, we will be having guests from Miss Philippines Earth. From anong prop? Ay, na si Mike! Oo nga, dito ako, ma'am. Nagugulat naman ako sa'yo. Ayan. Hindi kasi yung mga reporter natin, kailangan nila mag-report at problema. Wala kasi akong access dun sa yes. Kaya sabi nila, sabi Mike, baka pwedeng para at least makapag-report kami. Sige lang po, walang problema. Kaya po... Pasensya na po sa mga reporters natin kasi wala akong access. Oo, pero yung iba naman po, ginawa namin na paraan. So, ginawa nila, nag-video report na lang po sila. So, okay. Ang nakakatuwa lang naman, mama, is may mga lang tayo reporter na no choice kasi sila dahil ang kailangan nilang access is for, tawag dito, ma'am, via phone, ayan, no? Ayun. Kaya even though gusto sanang, alam niyo, mag-stress konti, pero sige lang, ma'am, walang problema. At least makapagbigay po tayo ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan. At saka malapit na rin naman mag 1 p.m. Oo, kaya sabi ko sa kanila, sige, walang problema. Ayan, no? Ito, papasukin muna natin yung... Ayan na ang mga reports. Report niya, Sir Jimmy Mahusay. Regarding po to sa Kamanaba at medyo naubusan na nga daw po ng bakuna, no? Alamin natin yung report natin kasama Sir Jimmy Mahusay. Sir Jimmy, magandang hapon po. Yes, Mike, magandang hapon. Pansamantalang sinuspindi ang operasyon ng pagbabakuna kontra COVID-19 ng lokal na pamahalaan sa Kamanaba area o Caloocan, Malabon, Nabotas at Valenzuela. Sa ulat, sinuspindi kahapon ang schedule ng first dose sa Caloocan at sa Valenzuela naman habang tuloy pa rin ang pagtuturok ng second dose sa ilang COVID vaccination site. Sa Nabotas, tanging ang nasa A1 hanggang A3 lang ang babakunahan nila.
at pansamantalang isinantabi ang pagbabakuna sa mga essential workers habang itinigil din ang walk-in vaccination sa bahagi ng Malabon City dahil sa limitadong supply ng COVID-19 vaccine. Kasabay nito ay humingi ng pangunawa si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. dahil sa kawalang ng supply ng mga bakuna. Nauna rito, hinikayat ni Galvez ang mga LGU na bigyang prioridad ang pagbibigay ng second dose ng bakuna upang magpatuloy ang vaccination sa mga lungsod. Tiniyak din ng National Task Force Against COVID-19 na asahan ang supply ng mga bakuna sa loob ng 2 hanggang sa sunod na mga linggo. Yan ang balita, Mike, mula pa rin dito sa Kamanaba area. Ito, si Jimmy Mausay nagulat para sa DCRJ 18 AM, ang Teleradyo Bandido TV. Ayan, maraming salamat, Sir Jimmy, at ingat ka palagi. Ayan, no, ganyan sila mamkalakas sa akin, ka-spoiled, di ba? Talagang kailangan natin. Kasi importante yan kasi marami pong, may mga nagtanong din sa akin, dumulog din sa akin kagabi. Sabi nila, oh Mike, bakit ganun? Yung schedule ko daw ng second dose ay cancel daw muna. Sabi ko, second dose ka, dapat meron kang... may reserve na. Oo, may reserve ka na. Sabi niya, yun yung sinabi ng LGU, medyo tigil muna. To be honest, no, mostly, no, Metro NCR, no, Manila is, they said last night, no, and I think ngayong araw, ay second dose lang po ang kanilang babakunahan, no. Oo, doon po sa may Sinovac at Pfizer, no, na merong schedule for today, no. Pero magandang balita naman is dumating na yung AstraZeneca. Na vaccine last night. And I think to be delivered today, no? So definitely, by tomorrow siguro, ma'am, magre-resume ang first dose, no? Para po sa mga nagtatanong kasi sabi nila, teka lang, paano kami walang first dose, no? Sana mapagbigyan din kami, no? So we're trying to do our best, no? Bilang mga kaibigan natin, no? At ang mga ibang mamamayan na humingi sa ating tulong. Pero unfortunately, gusto ko man kayong tulungan, wala daw po talagang bakuna. Oo, kinulang na, Mike. Actually, meron din nag-message sa akin, ano naman to, from provinces. Hanggang ngayon daw, wala pa rin daw sa kanila. Yung may mga comorbidities sa kanila, hindi pa rin lahat na bibigyan. Ayun, di ba? Comorbidities. No? So, nakakalungkot po yan. Anyway, no, papasukin ko muna yung report naman ni kasamang Dan Torbeles. Sir Dan, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali kasamang Mike at Ma'am Michelle. Tumungo sa 16,318 ang kabuang bilang ng ngayon ang gumaling sa nasakit sa COVID-19 sa lungsod naman ng Mandaluyong. Makaraan na madagdagan naman ng 22. Ito kagabi nga. Bumaba naman ng 179 ang bilang ngayon ang nasabing active din kung saan umano ang Barangay Plainview sa Mandaluyong na umano ay pinakamaraming kaso ng COVID-19 virus sa lahat ng barangay kung saan na mayroon na pang-aktibong kaso na 28 cases. Habang nananatili naman ng 422 na kabuang bilang ang mga nasawi dahil sa COVID-19 virus at umabot naman ng 60,918 ang kabuang bilang sa nasabing kumpirmado pa rin kaso sa lungsod ng Mandaluyong. Buhat pa rin sa Eastern and Rizal area, ako naman si Dan Torbeles reporting live sa DCRJ 10 ang Teleradyo Bandido TV. Ayan, maraming salamat po, Sir Dan. At ingat po palagi. O di ba, ma'am? Sabi ko sa iyo, mga spoiled talaga sa akin itong mga... di ba? Buti na lang nandiyan si Mike. Oo, hindi. Tayo lang natin, meron pa yan, ma'am. May tatawag pa yan. Anyway, no, doon nga po, sa pinag-usapan natin, ma'am, no, yung mga bakuna. Sa Antipolo po, second dose lang po. Pasamantala muna ang kanilang tinatanggap at wala po munang
first dose ngayong araw, no? Ay, hindi ko naman sinabi nila. Ganun din sa Maynila, no? In-announce din po sa Manila Health Department na meron daw nga po nga second dose, no? Yung nga, Pfizer and Sinovac, no? At doon naman po sa bayan ng Taguig, ganun din po, no? Wala din po sila munang first dose at second dose lang po muna ang kanilang nano. I don't know kung, like sinabi nga ni Secretary Galvez, according to Sir Jimmy Mahusay, humingi siya ng pasensya dahil nga po daw nagkaubusan ng bakuna, no? Isipin mo, mama, ang Maynila, nag-purchase po yun ng napakaraming Sinovac. Pero kalahin mo, wala na sila maibigay ngayon. Minsan nag-iisip ako ganun ba kadami yung nila? Actually, kaya nga po, naghahingi tayo ng paunlak ng interview sa Manila Health Department. Kasi gusto ko malaman yung, ang tawag doon, ma'am, yung transparency ng vaccine nila. Sana ba napunta? Ba't parang biglang naubos, no? As we can see, punong-puno, binabatikos ng napakaraming reklamo ang iba't ibang barangay at iba't ibang distrito dito sa Maynila dahil nga nagkakagulo sila pagdating sa bakuna. Like I said, no, sana nakikinig din naman ng Health Department. Kaya nga gusto rin natin ma-interview, baka ma-suggest natin yung diskarte ng San Juan, no? Ang San Juan po, I don't know kung alam ko meron po silang first dose at continuous po sila kasi ang sinabi po sa akin ng head ng Manila Department, no, ay meron na silang naka-reserve, no, para sa mga mamamayan including the first dose, no. Kaya po wala silang problema. Imagine yun, mama, wala pa yung AstraZeneca na in-order nila. Baka itong ngayong araw ay darating. Oo, yan, no? Marami talaga daw gusto naman magpagbakuna. Kaya lang, problema, ayan, no? Nagkakaubusan ng bakuna at hindi lang yun, no? Tawag dito, ang problema pa ng ibang bakuna is, yun nga, yung mga ibang nagpapabakuna, gusto nila sana, ma'am, yung medyo maayos na magagamit nila paglalabas po sila ng bansa. Medyo maayos. So yung isa hindi maayos. I mean, maayos naman po lahat ng Pinatatawa bakuna. lang kita, Mike. Oo, ang problema lang, ma'am, is yung iba kasi Hindi nila, acceptable kasi worldwide. Oo, sa ibang bansa. Oo, tulad niyan, no? Pinare-register na kami sa Tokyo Olympics for coverage. Ang problema, required pala yun na may fully vaccine ka tapos Yes, Mike. At saka yung vaccine mo ay dapat naka-accept lang sa kanila from Japan daw, ina-accept lang nila AstraZeneca, Pfizer and Moderna, no. Ayun pa lang yung tatlo pong in-accept nila, no. So far, ayan, okay na Sinovac sa matipok. Oo, tama naman po yun, no. Ako noon po ay uma-agree naman po. Actually, hindi po sinasabi ng mga head ng mga Manila ng Health Department ng iba't ibang LGU, it's better to have than nothing. Sabi nga nila, di ba? Oo. Kung ikaw naman ay hindi lalabas ng bansa at dito ka lang sa Pilipinas, we do suggest na kunin nyo na yung Sinovac, no? Pero kung ikaw ay nagtatrabaho, at tulad niyan si Ma'am Michelle, no? Gustuin man niya, no? Na kaso ang problema, hindi ko naman sinabing habit ni Ma'am na maglalabas-labas. Pero meron po talaga siyang mga business matter na kailangan niyan lumabas. So, parang pang-international naman yung business niya. Oo. Kailangan magtrabaho. Oo, kailangan magtrabaho. Yan, kaya kailangan niya ng proper na vaccine, no, para po magamit naman. Kasi naman, turukan ka na. Tapos sabi na, hindi ito pwede. Turukan ka uli, di ba? Parang kaya ma-overdose ka sa bakuna. Diba? Bawat tulong naman daw, Mike, may raffle entry. Ay, gano'n. Hindi maganda naman siguro, ma'am, no? Isang vaccine na lang at next year ka na uli mag-iisip ng another vaccine. Yes, oo. Parang gano'n, no? Pero maganda yan, no? Ang iniisip ko lang ito, ma'am, no? Since na ang purchase ng ating mga cities, no, ay hindi pa dumarating most, no, yung orders nila from their own LGU, tawag dito, purchase, kasi meaning procured, no? Yung sarili nilang bili. Wala pa, hindi pa dumarating yun. Just imagine,
na kumpleto na nila sa pamamagitan ng mga donation na bakuna, ano ang mangyayari doon sa mga gamot nila? Sigurado ko masisira po yun, ma'am. Hindi naman, Mai, kasi definitely kung yan ay dumating na at nakuha na nila ang herd immunity, pwede rin naman nila yung ilaan din sa mga ibang mga lugar na kulang pa. Or pwede rin tumanggap sila. Actually, yan nga daw yung parang plan, no? Kaya medyo nag-iisip ako. Sa Manila, marami pang di nababakunahan, pero marami silang dumating na vaccine. Hindi kaya na-inegosyo na yung iba din sa ibang sabi ko lang, ma'am, no? Hindi, pero di ba? Ang Manila kasi, tumanggap sila kahit hindi residente. Kahit yung mga nagtatrabaho lang dyan. Tinanggap nila yan. Nabigyan ng bakuna. So, maaaring that is one reason kung bakit naubos na at hindi pa tapos bakunahan ng kanilang mga mamamayan dyan. Ayan. Anyway, ma'am, no, I think, ano oras na ba? 1 Magbe-break PM muna tayo. At darating na po yung mga guest, no? Kayo naman mag-introduce, ma'am, Ako boses ko eh. Ayan. No problem. Ayan, magbabalik po ang Litrato Philippines pagkaraan po ng ilang paalala. Vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my body condition, then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay na. Babakuna ka ba, 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 babakuna ka ba. Vaccination for the nation, no more isolation. With vaccination, babakuna ka ba, 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 babakuna ka ba. Paturok, paturok, paturok. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. The Observer Pusong Minero is a radio program that tackles political, current events, consumerism, and environment issues. It also tackles news and issues on responsible mining, its contribution to our country and communities in terms of social, health, and environment. The Observer Pusong Minero, hosted by Felix Tambongco, every Saturday from 6 a.m. to 8 a.m. on Teleradio Bandido Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. and on YouTube, RJAM News. Litrato Philippines, hosted by Mike Francisco and Michelle Encarnacion, showcases a variety of wonderful, uplifting beauty queens from all over the world, Philippine tourism, culture, and lifestyle, and issues being faced in our country. Catch them Monday to Friday from 1 p.m. to 2 p.m. on Teleradio Bandido Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29,
Facebook.com/DZRJ 810 AM, and YouTube channel RJAM News. At magandang hapon po para sa second set ng Litrato Philippines. Kanina po hindi ko po nasamahan yung Michelle kasi ang plano po talaga namin is magre-rest nga po para medyo maning boses ko. Kaso, yun nga po sa request nga po natin mga reporter at kailangan ko po talaga silang pagbigyan para maipasok mga balita. Kaya po, no. Pero bago tayo mag-umpisa, meron po tayong balita. Actually, itong balitang to ay report ko dapat to, but sinabi ko kay Sir Jojo, pa-report na kasi yung boses ko. Nakakahiya naman na ako pa yung mag-report. Diba? So, ayan, papasukin po muna natin yung report ni kasamang Sir Jojo Sikat. Emergency lay-by sa mga motorcycle riders sa EDSA, ibinida ng MMDA. Papasukin natin report natin kasamang si Sir Jojo Sikat. Sir Jojo, magandang hapon. Ibinida ni Metro Manila Development Authority o MMDA Chairman Benor Abalos ang pagkakaroon ng emergency lay-by ng mga motorcycle riders sa ground level ng Quezon Avenue flyover sa kahabaan ng EDSA sa Quezon City. Layunin na naturang proyekto magkaroon masisilungan itong mga motorcycle riders ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay MMDA Chairman Abalos, maaring huminto ang mga motorcycle riders sa naturang emergency lay-by kapag bubuhos ang malakas na ulan upang hindi makaabala sa daloy ng trapiko at muling bumiyahe kapag tumila ng ulan. Naunawaan aniya ni Abalos ang kalagayan ng mga motorcycle riders kapag bigla ang pagbuhos ng ulan kung saan sa gilid ng kalsada na may masisilungan na sila na hinto na nalalagay sa panganib ang kanilang buhay. Aniya sa emergency lay-by na kanilang ginawa ay ligtas na makakasilong ang mga motorcycle riders habang hindi pa tumitila ang ulan. Paalala ni Abalos, ang emergency lay-by ng mga motorcycle riders ay silungan lamang tuwing bumubuhos ang ulan at hindi para gawing parking area dahil sila ay maaring matikitan. Dagdag pa ni Abalos, magkakaroon pa sila ng mga karagdagang emergency lay-by ng mga motorcycle riders sa kahabaan ng EDSA sa may GMA Kamuning, Camyas, Santolan Crame, Ortigas, Buendia, Tramo sa may left turning, Rojas Boulevard. Magkakaroon din sa kahabaan ng C5 Road sa may Tandang Sora, Aurora Boulevard, C5 Libis, Pasig Boulevard, C5 Kalayaan Elevated U-turn along C5 Road. Sa kahabaan naman ng Rojas Boulevard sa may Rojas Junior, Flyover, Buendia Flyover at ang Rojas Boulevard EDSA Flyover at itong Seaside Drive. Karagdagang emergency lay-by din ang itatayo sa Alabang Road, Metro Manila Skyway sa may Toll Road, malapit ito sa SLEX South Station Toll Gate, South Luzon Expressway Toll Road, malapit naman ito sa Alabang Purpur Hill. At doon naman, ang huli ay sa kahabaan ng Parañaque sa may Sukat Road at sa Chapel Road. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ 10 AM, ang Teleradyo Bandido TV. Maraming salamat Sir Jojo Sikat, At ito si Sir Rene naman at nantay ko lang po yung kanyang tawag, antibody test. Hindi ang tawag dito. Hindi nire-recommenda ng DOH kahit kahit nabakunahan na. Ayan, maganda to, ma'am. Hindi na daw natin kailangan ng antibody test. Pero pakinggan natin ng report ng ating kasamang si Sir Rene Maliwat. Sir Rene, magandang hapon. Magandang hapon na Mike. Hindi pa rin nirekomenda ng Department of Health ang antibody test matapos naman na mabakunahan kontra COVID-19. Ang pahayag ng kagawaran ay kasunod na rin ng ilang serye ng ulat na mayroong mga bakunado na sumasailalim pa rin sa antibody test upang mabatid kung naging mabisa ba ang COVID-19 vaccine na naiturok sa kanila. Pero giit ni Health Undersecretary at spokesperson Maria Rosario Bergeri, huwag nang magsayang ng resulta o ng resource ang bakunado.
na para namang yung antibody test ay kanilang masubok. Ani Bergerin mismong ang DOH ay hindi sinusulong ang antibody test matapos naman ng COVID vaccination. Nauna nang sinabi ng World Health Organization o WHO, US Center for Disease Control, at iba pang global experts na hindi nila inirekomenda ang antibody testing dahil complex response ito. Ito'y mga bakunang ito ay may isang magandang resulta kung saan ito'y para sa kanilang mga katawan. Ito si Rene Maliwat, nag-uulat para sa Disyeryo Tinayam, ang Teleradyo Bandido TV. Maraming salamat Sir Rene at ingat ka palagi. Ayan, no ma'am, no, at kasi nga naman may iba, tinitesting ko na baka kasi baka mapahiya siguro nga, baka wala, may nagpositive ka pa rin. Di ba? Kaya siguro, baka kasi malaman ng tao, hindi pala ganun ka-effective. Pero, actually, maganda yan. Pero mas maganda rin na malaman natin yung katotohanan. Para sa akin lang, mama. Para sa akin, dun lang tayo sa totoo. Hindi naman po yung pag-uusisa o yung paghahalungkat or pagsasalita minsan na against or yung dito man binabatikos mo ay ibig sabihin ay ano ka na tawag dito, hindi ka na sang-ayon at kumukontra ka ng bonggang-bongga, di ba? At puro kasinungalingan lang at created by your mind, no? Pero hindi po. Ang mga bawat binabitawan po natin mga salita ay pawang katotohanan lamang, no? At gusto lang po natin din malaman ng katotohanan. Mas maganda yung tanong tayo ng maayos at sagutin din tayo ng maayos ayon dun sa ating katanungan. Ayan. Anyway, ma'am, no, habang nag-aantay pa tayo sa mga ibang reporter natin, pakilala po muna natin isa-isa ang ating mga guests for today. Sige, ma'am. Right. Okay, so ito na, Mike, no? Simulan natin dito sa... Okay, ito. She's 20 years old, freelance model, currently an accountancy scholar in Xavier University Ateneo de Cagayan. She has 8 cats at home, ang dami alagang pusa, and manage a pet supply shop to fund her stray feeding program advocacy. She is also a beauty queen who recently was crowned as Miss Cuyamis 2021. First runner-up held in El Salvador, Misamis Oriental, and now competing in Miss Philippines Earth 2021. She also loves hosting, and recently she hosted a tourism launching campaign event in Awan, Misamis Oriental. Her passion for creative writing also led her to produce scripts for tourism videos, and as well as showcasing her talent for public speaking in Miss Philippines Earth 2021 talent competition. She also won Best Research Award in Xavier University's first Student Summit Research last 2018. Sabi niya, there's more to discover about her on her IG, Instagram account niya. Sinabi niya, no? Pero later na hayaan natin siya mag-invite. Natin siya So, our guest from Cagayan, tama ba Cagayan, di ba? Catherine Tan Guipetacio, is that correct? Catherine? Yes, Mama, yes, tama. But I am not from Cagayan po, I am from Sumbong Pugan. Okay. Sorry. Sumbong Pugan. Tama ba? Yes, tama. Saan ba yan? Parang sa tunog pa lang Sibong-Sibu na eh. Subo. That is right. Sumbong Pugan came from the word Cebu kasi yung mga inhabitants dito sa Sumbong Pugan was actually coming from Cebu. Sugpo. Tuloy pagkain. Tama, Sugpo. Sugpo. Yes. Cebu. Sugpo. Okay. Yung Kogon, kung doon ay Pugon pala yung lutuan. Iba yun. Lugar pala yan, no? May lugar dyan, ma'am, Ngayon ko sa lang siya Sugbo, narinig, Mike, actually. Yes, it is located at Misamis Oriental. Ayan, siguro yung nag-create niyang galing Cebu, tapos nung tinanong siya, anong pangalan ng city to, na siguro pagkakaintindi niya saan kang galing city, kaya
Ayun yung nabanggit niya. Di kaya mo siguro. O, di ba marami, naka-create na si Mike ng Oo. history? Oo, di ba? Hindi, naisip ko lang. Kasi minsan tatanong ako saan ba nagmula yung mga pangalan Oo, ng yung mga pangalan syudad ng nila. bayan. O, di ba? Katulad nung tinanong ko dun sa isang kandidata natin, sabi ko Malolos. Bakit ba? Pagka pumunta ka ba dyan, malolos ako? Parang ganun. Kaya, O, di ba? Yung mga, bakit ba ganyan ang tawag? So, yun nga lang, di niya rin nasagot. Ayun nga na. Anyway, buti pa yung may kawayan. Kasi doon sa may kawayan, dati maraming daw, kawayan. maraming kawayan yung lugar na ito. Oo, Tinawag ganun ba yun? Oo, kaya tinawag yung may kawayan Bulacan. Dahil yung lugar na to yun, halos buong city nila is punong-puno ng kawayan, no? Unfortunately, ngayon, naubos na daw po yung kawayan, kaya nga nag-suggest na rin siya, sana mayor, palitan na rin daw po yung pangalan, kasi sana po sila ng kawayan. Puro bahay naman. Oo, marami na nga dyan developments. Oo, kaya sabi nila, sana, at baka daw, malay mo, di ba? Maiba na yung kanilang pangalan. Anyway, yan, sige. Well, ito, Pakilala naman natin, yung isa nating candidate. Oo, malapit-lapit naman. She's 24 years old, former international cosplayer, Asia's finest cosplayer 2010, professional digital marketer, e-com entrepreneur, commercial model, certified first aider from Red Cross Philippines, and environmentalist. She loves meditation, spirituality, fitness, and wellness, lifting, martial arts, backpacking, and traveling across Asia. Supporter and volunteer of Greenpeace Philippines since 2013, tour guide for their Southeast Asian Esperanza Ship Tour. She's she is taking Bachelor of Science major in Marketing Management in the La Salle University, Manila. Graduated 2018, first honor Dean's Lister. Ayan, no other than Gia Gold Bustamante. Hello, Hi, Gia. Hello, You are representing, I'm sorry, hindi nakalagay dito eh. Taguig City po. At Taguig City. Okay. So, hello, Gia. Ang ganda naman ng pangalan mo, Gia Gold. Yes, it's my real name. Oo, ginto. Anong nickname mo? Actually, you can call me Gia or Gold. You can call me Gia or Gold or Gia Gold. Ang taray naman pag tinawag ka Gold. Ganon. Actually, yung iba, para mabilis daw patandaan, Gold. Lalo na yung mga professor sa dati. Okay, alright. Ayun, ayan. So far, ayan, wala muna si Mike, no? But then, eto na. Simulan na natin. Una, syempre, sa pagpapakilala ng mga lugar na inyong nire-representa. Simulan natin kay Catherine muna. Sige, Catherine, tell us about the province you're representing. What are the interesting places to go? What are the best foods to eat there? Okay? Okay, thank you for that. So I am representing my place, my municipality, Subong Pugon, here in Misamis Oriental. And the first thing that I would like to tell about our place is what's unique about Subong Pugon. Since Subong Pugon is really ang bago pa sa ating mga tenga. Like, hindi natin kadalasan narinig yung word na Subong Pugon or yung place na Subong Pugon. So I would like to tell you that Subong Pugon is a place where people, animals, and nature come together. So you would imagine from that first sentence that I have told you that Subong Pugon is really more of an eco-tourist spot in the Philippines. So the people, the animals, and nature come together in balance where everything is treated equally and important. So here we have Mantianak Zoological and Botanical Garden, a zoo, Hausalay Hill. Hausalay Hill is a tourist spot in which flora and fauna or flowers and plants are landscaped in a very beautiful architecture. So I can say that people here are undeniably nature guardians. So masasabi ko talaga na people here are very in love and caring towards their nature or their environment. And they have mastered this culture of pahina or the culture of volunteerism. So sa mga hindi nakakaalam ano yung culture na pahina, it is people, different families
in Subungkugon would come to a tourist spot or a site where they would voluntarily clean the site. So yes, every day different families would come to, for example, Lagbas Ancestral House to just voluntarily clean the tourist spot. And they also, I would like to promote also the very unique environmental ordinance that our LGU has implemented, which is a rethinking of their habits, particularly on decomposing their waste. So it is a very unique waste management process that our LGU has implemented. So the government would not collect all trashes in the household, but they would only collect plastic. So what happens to other trashes aside from plastics? So people here are taught and encouraged to decompose their waste. So we believe that composting is nature's own waste management process. So what happens in decomposing is that these decomposable wastes are recycled back into the ecosystem, right? So that is a very unique way to manage our waste here. And it is I'm very proud that here among the municipalities here in Misamis Oriental, Subungkugon was awarded as the cleanest and greenest municipality in Misamis Oriental, and it is because of the very amazing initiatives of our LGU and the people who also participated in this movement, our environmental movement. So, and also to that, I would like to promote the government's effort in preserving marine life. So we have here Silad, Barangay Silad, where the marine life here is preserved by the government. So it is a marine protected area and rescue center for, there is also a rescue center in the Mantianak Zoo where more than 100 wildlife and domesticated animals are being taken care of. And aside from that, we also have this old historical building. So this is the first building that an inhabitant from Cebu, who is Benedicto Lagbas, who first, siya yung una namuno dito sa Subungkugon. So that was his first house. It is called Dako Balay in our term, and it is known as Ancestral Lagbas House. So this is a old historical building that was kept preserved kasi we believe kasi now we have to preserve historical buildings. We should not destroy these old buildings because it has negative impacts if we destroy or demolish, because the materials that were used to build these buildings would be put into waste, and another resources would be needed to construct new building, right? So we really believe that in our municipality, that our decisions, the government and the people's decisions, are always mindful of their surroundings and their environment. Okay. Okay. There's Okay. more? Okay. Yes. This is the last. Of course, ang dami ko pong pwedeng sabihin, but I wouldn't take the chance or miss the chance to tell you about this. Our newest tourist destination is Halsali Hill, named after Lagbas family's youngest daughter, si Halsali. So this is a very beautiful and newest tourist spot here that you would enjoy the view of Camiguin Island. You would on the overview or a sightseeing view on the top of the hill. So yes, thank you po. Ayun. So, parang walang pagkain, ma'am, doon. yun nga, actually, that's what I wanted to follow up the question, no? What are the, yung authentic food that you're known for? Yes, about the delicacy, it is the what do you call this, kamote cake that is very popular in our place. So this kamote cake is very, ang pinakalami, in our dialect, ang pinakalami, ang pinakamasarap na kamote cake sa Misamis Oriental or sa buong Misamis Oriental. It's found here. Nakain ka na ba yan, Mike? Kamote cake? Kamote, yung kamote cake, hindi ba? Ano bang Oo, parang nito? first time ko rin na. Bigyan mo ko ng
visual. Like, Okay. example ba, ano ba to? Round cake and then, or square cake and then, As like in, the oo, as ordinary in, ano ba yan yung sweet, yung kamote na ganon? sweet, Yes. sweet Yes. kamote. Sweet So, parang, potato. oo. Yes. And then Sweet after nun, dahil nga cake, so pwedeng lagyan to ng chocolate sa ibabaw, pero yung base sa loob is made of kamote. Tama ba ako? Yes. That is one of the products, but the original product po ng kamote cake is simply kamote cake. But what makes it so unique is the kamote is the ingredient, the sweet potato or the kamote is very sweet. Kasi saan ba it is a crop planted on a hill. So when a plant is planted the environment is colder, mas sweet kasi yung maproproduce niya na katas. So that's why sa Sugbong-Bugon you'll find the sweetest and the most creamiest kamote cake. Yes. Oo. At teka lang nga, pakilala mo kami sa tourism, mukhang hindi namin madadala yung cake dito sa Maynila by shipping kasi mukhang babato po yan. Kailangan mo sadyain. Oo, mukhang kailangan sadyain yun, ma'am, no? At dahil di natin matitikman yan ng isang isang padalahan lang, malamang dito, ma'am, mukhang dito. Anyway, no, na baka po magtampo na si Tagig, ma'am. Okay. Iwan na tayo. Anyway, pagbigyan naman natin si Tagig. Since noon, ang Tagig. Si Gold. Like I said, sinabi ko kahapon, ma'am, narinig nyo rin, no? Si Mayor Lani Cayetano nag-post nga po sa kanyang FB and saying that Tagig is also promoting tourism without traveling other provinces. Inside Tagig lang, no? Tama ba ako, no? Pero bago yan, ano muna natin, mag-explore muna tayo sa Tagig. Nakarating ka na ba ng Tagig, Kathleen? Ay, Catherine? Hindi po. Ayan. Punta ka Hindi na pa, dito. ayan. Hindi maganda. Ito na Dadating pagkakataon tayo, malaman. virtually. Naku, maraming gimmickan dito. Yun lang ang alam ko dyan eh. Yung letter R, tsaka yung isa. Alam din yan, no? Pero anyway, sige, invite ka namin dito. Anyway, sige, go ahead, Chia. So, yung Taguig po, it contains an important business district called BGC, if you are familiar with it. And also, centered din po siya ng tourism, dining, entertainment, and also shopping. So, let's go to BGC, inside BGC, kasi yun po yung pinaka-model center ng Taguig City. Pwede ko kayong dalhin sa Bonifacio High Street. Kung gusto niyo muna maglakad-lakad for a while, maraming mga restaurants doon. Kung gusto niyo ng Indian food, American, or Korean food, and kung gusto niyo naman magkape, we can go to Serendra. Also, pag gusto niyo bumili ng mga pasalubong, we can go to Market. Tapos kung gusto niyo naman magpa-aircon, we can go to SM Aura. Tapos, paggabi naman, kung gusto niyo party or mag-chillax around the area, we can go to Burgas Circle. So yeah, aside from that, BGC is also rich with culture and art. So marami tayong mga artists na i-feature nila yung gawa nila sa street. Meron tayong mga murals, paintings, and also, Taguig also contains American Cemetery, which is the largest cemetery for the World War II sa Americans. So yun yung pinaka-largest. And also, it also contains McKinley, the affluent subdivision. Yung medyo may vibes ng Italy. So yeah, you can take a tour around there, and I hope, Catherine, if you can be able to visit us in Manila, I can show you around BGC as well. Ako may tanong ako, bukod dun sa tipas na hopya, anong meron yan na authentic na pagkain? Favorite ko yan na, Mike. Di ba? Alam ko, di ba? Bukod dun sa tipas na hopya dyan sa Taguig, ano yung rin pa na pwedeng masasabi natin nagmula talaga yung pagkain sa Taguig? Actually, since I always go around BGC, I tend to explore a lot of food. So I can
I can suggest you different cuisines na favorite kong puntahan doon, like mga restaurants. So, ayun. Kasi I'm not really particular with just one food. I love to explore a lot of restaurants. Oo, So it's more ma'am, of restaurants na. Kala ko sabihin niya, ma'am, yung Super night foodie po market ako. na, diba may night market din dyan, ma'am, madalas natin Oo. May mga Diba? mercato po kami. So ano lang talaga, yung hopya lang yung talaga authentic from them or kilala from them. Oo. Yung hopya maybe, ko ma'am. yun, I tried that. Oo, no, oo. Alright. Anyway, no, ayan, no, at least alam na po ng ating mga kababayan kung ano yung mga original, no? Ina mo na, alam ko pa. Kasi favorite ko rin yan, favorite din pala ni Ang ma'am. dami ka na nagbebenta niyan ngayon kahit saan. May Kaso ang bag gusto na, kong tas malaman, ito gusto kong nakapula. malaman, si Gia alam na to. Gia, feeling ko lang sa dami na nagbebenta niyan dito sa buong NCR, hindi ko na alam kung sino yung authentic. Sa palagay mo ba, sino ba yung authentic na nagmula talaga sa tipas na nagme-make talaga ng hopya? Can you give us the name of that particular, para at least alam din na manonood at isa hanapin nila yung authentic talaga. Kasi ang daming pangalan, ma'am, nung iba't ibang brand eh. May idea ka ba doon na Gia? Actually, yung Tipas Hopia po talaga yung very familiar po ako when it comes to that. Ano po ba yung mga naririnig niyo pa po ng mga other Hindi, ibang pangalan ng Tipas, from galing Tipas Taguig, pero sino yung nag-originated nung Tipas Hopia? Ayan, yun yung gusto ko malaman. Kasi, Belen Flores. sino? Belen Flores po. Siya po yung nag-found nung Tipas Bakery po sa hometown niya po sa Ibayo, Tipas. Yung name po niya is Belen Flores. Ayan, ma'am. Sayang hindi natin kilala yun si Ma'am Belen. No? Sana Basta alam ko lang masarap yung hopya nila. Yung munggo favorite ko yun. Oo. Siguro, ma'am, minsan kasi may nakakain akong sabi mula sa Tipas, pero parang sabi ko, mukhang galing lang to sa tindahan mo. Hindi mo na ma-identify kung ano yung galing doon. Kasi may pangalan lang Tipas. Anyway, napunta muna tayo, ma'am, sa advocacy nila para may idea tayo kung ano yung mga advocacy nila, no? Malay na natin, sa Taguig na rin naman tayo para hindi naman maboard si Gia. Gia, bakit ang pinangalan sa'yo ng, yung parents is Gold, no? Bakit kaya? Nung pinanganak ka ba, may kasamang, alam mo na hindi silver spoon, golden spoon. Oo. Sige nga, curious lang ako. Sige. Actually, that's a super interesting story po. Kasi related po siya sa sinabi nyo. When I was young, di ba sa hospitals po, pag pinapanganak yung mga babies, pag girl, nilalagyan siya ng earrings na earrings, palatandaan na babae sila. So, nung pinanganak po ako, ang talagang name ko lang dapat is Gia. Pero parang naigsian yung parents ko. Tapos nakita nila, nilagyan ako ng earrings, ng gold earrings, nung nurse. Kaya sabi ng dad ko, okay, dagdagan mo ng gold, Gia Gold. And that's it. Gia Gold was born. Oo. Diba? Paano ako, ma'am, no, nilagyan ako ng tag. So, dapat Michael tag pangalan ko, gano'n. Diba? Pero hindi, biro lang. Pero anyway, ayun nga, ano yung advocacy mo dyan? Alam ko naman na isa sa mga dapat bigyan ng pansin dyan sa Taguig, ma'am, yung Manila Bay tuloy, Laguna de Bay. Kasi isa yan sa mga, actually, marami dyan yung yung mga nagpa-farm ng mga, ang tawag dito, ma'am, ng mga, yung may mga fish pen? Ayan, fish pen. Ang daming fish pen po dyan, no? Pero marami rin nagtatapon ng basura at kadiring mga iba't ibang bagay. Mahirap ba ako mamay Totoo lang, may dala ka ba? Oo, baka, yung iba kasi dyan, balita ko, nakakonect daw yung kanilang, alam mo na yung paling koron doon sa bin. Yung sewage nila. Oo. So, inong tanong ko, kasama ba to sa advocacy mo or may other advocacy ka na pinupush para dito sa Taguig City? Actually, related po yan sa advocacy ko because my advocacy is all about zero waste plan. And when we talk about zero waste plan, it is about reducing the single use of plastics. Why? Kasi yung mga plastics po, hindi po siya completely
na re-recycle, hindi lahat. As in, meron pong nagtuturn siya into microplastics, yung mga plastics na hindi na-recycle, and yung mga microplastics na po yun, pupunta siya sa mga bodies of water. An example, Laguna de Bay, like what you previously said, Sir Mike. And yung mga yun, nakakain po siya ng um, mga isda, mga marine creatures po natin. And the bad effect of that po, tayo po, kumakain tayo ng mga seafood, pag nakain po natin yun, it might cause a lot of health problems. So, I guess it's really important to take action about it now po. That's why Miss Philippines Earth is a super perfect platform for this advocacy. Ayun, no, at tama, no. Actually, ginagawa na ng Taguig yan at zero plastic. Tama ba ako? Oo. Actually, our mayor committed to reducing 80% po ng basura by the year 2023. So with that po, I'm very lucky to cooperate with the LGU with the same advocacy as they're currently doing po. Oo, sana, no, magpaano siya kung ako siguro. Hindi ko naman nangangarap tumakbong politiko. Pero kung gusto mo talaga ng zero plastic, no, i-encourage ko po yung mga kababayan. For example, no, lahat ng plastic nyo dyan sa bahay, wag lang yung kapitbahay nyo, ay tawag dito, pwede nyo dalhin, no, sa munisipyo at ikikilo natin yan, papalitan natin ng pera o pagkain. Parang ganun, di ba? Para at least, yung tao, ubusin nila yung plastic nila sa lugar na yun at hindi na rin tayo magpapapasok ng plastic para wala na rin, at least di tayo bawal na ang plastic. Oo. O kaya pagka sa pagpasok mong Taguig at may checkpoint, sabi, may dala kang plastic, bawal po yan dito. Parang gano'n, no? So, mga gano'n ang kasama yun sa mga natin, protocols na, no? Para at least talagang ma-stop natin yung pagpasok po ng mga plastic sa isang bayan. Kasi mangyayari niyan, pag ginawa natin itong, ang tawag dito, mami, yung perks, no, na bibili natin o papalitan natin ng pagkain ng mga plastic. Aba, mag-aangkat ng plastic yan sa ibang lugar na. Para po... mga plastic sa ibang lugar dadalhin. Oo, para pagkakitaan nila yung ginagawa natin. Pero dahil nga po gusto natin zero plastic, yun po gagawin natin. Ipigilan natin ang pagpasok ng plastic sa bayan na yun. Dapat ganun. Kasi ang nangyayari niya na katulad nung sa squatter, di ba? Nasabi nga nila, ma'am, di maubos-ubos ang squatter sa Pilipinas. Bakit? Kahit bigyan mong bahay relocate, ano mo ginagawa? Inibenta, tapos babalik sila sa squatting. yung iba nga nagre-recruit pa. Oo, nagre-recruit pa. Nag-build ng grupo. Diba? So, ayun nga, no? Kaya para matigil natin yung mga ganitong uri ng is gawan natin ng talagang maayos na proseso para at least mapigilan natin yung paulit-ulit, no? Na ginagawa natin. Mapipigilan natin yan, yung zero plastic, kayang-kaya yan. Pero kailangan natin tutukan kung paano. Hindi pwedeng sinabi lang natin, tapos gagawin natin papogi points dahil malapit na eleksyon, mga ganun, dapat seryosohin natin. No? Anyway, no, how about naman to si Sugbungangon, si Kat na lang. Si Catherine. Ang hirap banggitin ng lugar niya, no? Pero lang yung banggitin mo mas maganda pa, Catherine. Oo. Sige, Kat na lang. Kat, anong yung tawag dito? May Kat Neil ka rin ba? May Kanyel ka rin ba? May Neil ka rin ba? Oo, may Neil ka rin ba? Meron. Ano kasi, Mike? Sorry ka. Ayo, sana, recruit ko sana maging mami ng baby ko. Para sila here. Diba? Diba? Ang ganda. Oo, ng baby ko. Pero anyway, sige. Tawag dito, Kat, ano yung advocacy mo at paano yan makakatulong sa inyong lugar? Yes. So, my advocacy po is sustainable ecotourism. So, ano po yung sustainable ecotourism? Naniniwala po kami na ecotourism or the tourism industry in the Philippines has a very large part in the economic development of the Philippines, most especially sa ekonomiya ng Pilipinas. Really, tourism has a really large contribution when it comes to economic development and like income. So what happens is that we really push na
to achieve sustainable ecotourism in the whole Philippines. So that is our advocacy. Here in Subungkugon po, we achieved a zero waste sa landfills namin through our very unique waste management effort or proseso. We wish na gayahin din ito ng buong Pilipinas, yung ginagawa namin sa Subugbugon. Bakit namin na-achieve ang zero waste landfill? And bakit namin na-preserve ang kagandahan ng mga tourist spot, ecotourism destinations dito sa Subugbugon? So, since we believe that ecotourism is both a balance between people, planets, and profit, so which means a balance between economic development and ecological preservation. So we must always think kung magde-develop tayo ng mga developments sa ating lugar, we always have to think both of the environment and of the people, kung nakaka-benefit pa ito both equally and hindi yung napapabayaan ang environment habang naaangat ang mga tao. So we really want to i-advocate ito, sustainable ecotourism. We wish Philippines to become a zero waste Philippines through starting it with their waste management, a very strict waste management. Because here in Subungkugon po, mag-visit po kasi yung mga LGU or assigned people na mag-supervise or mag-inspect bawat house or barangay if they have their own MRF facility. So the MRF facility has the segregation bins and a compost pit. So segregation bins includes the malata, dili malata, and recyclables. So what happens is that and sa compost pit, doon po nilalagay yung mga hindi plastic na mga basura to make sure that all wastes go to the right place. We believe plastics have nowhere else to go but our planet. If hindi po ito na maayos na segregate, then mahihirapan po ang pag-heal ni Mother Nature. Yan. Mm-hmm. Ayan, oo. O, kasi meron kasi dito mama nakatulad niya na kumakain na. No, kakakain lang, naghahanap uli. Parang gano'n. Anyway, no? Yung hair mo ba, Catherine, natural curls yan? Yes, these are natural curls. Wow. Naman, no? Sana ma'am, yung baby ko pag laki niya, ganyan din siya kaganda, no? Para maisali ko rin ma'am sa Miss Philippines Earth. Dagdagan mo na, mag-diet. Anyway, no? Hindi. Baby pa naman to, 9. Pero anong height mo, tawag dito, Kat? I am 5'5" po. O, 5'5". Ilang taon ka na ngayon? 20 lang po. 23? 20 po. 20 lang. Sarado, oo. Yung baby ko, 9. Stand 5'1". O, may 4 na, na lang siya. Goal, no? 4 na inches na lang. Mukhang piling ko nga, ma'am, lalagpasan niya to si Kat, no? Oo, matangkad yung anak mo. Bigla nga tumaas nga, pag nagulat yung sabihin mo, Mike, ba't magsinglaki na kami? Parang gano'n. Oo, parang gano'n. Ako rin, ma'am, nagulat. Pagising ko, ang laki na niya. Ayun, anyway, tawag dito. Ayun, narinig niyo po yung kanilang mga advocacy. Pero meron ako mga katanungan sa kanilang mga cities, no? Alam ko si ma'am meron din. Pero unahin ko na muna si Taguig, no? Kasi tulad na nabanggit ko kanina, maraming problema ako nakikita dyan sa Laguna Dibig, no? Bilang kandidata na Miss Philippines Earth, paano mo mai-encourage ang iyong mga kababayan at the same time matutulungan mo ang iyong local governments to help and clean? I do know na hindi lang ang Taguig ang nasasakupan ng Laguna Dibig. Kaya nga Laguna Dibig, syempre, malaking parte ng Laguna, di ba? So, ibig sabihin, may part po sila dito. Pero sa totoo lang, they are doing their efforts, no? From Department of Agriculture and DAR, the Agrarian Reform, they are putting some fish na maaring makalinis ma'am daw, no? Sa Laguna de Bay, no? Para mabuhay, no? Unfortunately, ayun nga lang ma'am, no? Maraming tawag dito, marami ring mangingisda. Pag lumaki na yung isda, inaangkat nila. Ayun, hindi na dumadami. Hindi yung problema, no? Inaangkat na rin nila. So, ang tanong ko,
paano mo paano makakatulong ang Taguig at ang iyong advokasya, and then, kalimutan mo na sa advokasya, at bilang Miss Philippines candidate ng Taguig, na mai-push natin yung magkaroon ng cleanliness, no? At hindi magtapon ng basura yung mga ibang kababayan natin sa Taguig ng basura. No? Bahala natin sila mapipigilan. At paano tayo makakatulong na maging malinis yan. Tandaan mo, yung mga fish pen po dyan ay binibenta po sa merkado o sa iba't ibang palengke dito sa NCR, yung mga paninda dyan. Kaya minsan, pag tinatanong ko, saan galing po? Taguig, parang dadalawang isip, Laguna DB, parang dadalawang isip na ako, ma'am. Parang iisip, hanap na ako ng galing Batangas o galing sa ibang farm. Talaga sa Laguna. Naisip mo ano yung kinain ng isda? Oo. Even though naka-fish pen. Oo. And doon pa rin yung tubig contaminated pa rin. No? So, andun din yung lasa. Ganun. No? So, yun ang tanong ko, paano mo kaya makakatulong na mampalinis din, no? Ma-encourage mo rin yung mga kababayan sa Taguig na subukan din nilang na mag-clean drive, no? Diyan po sa Laguna de Bay. That's a very good question, Sir Mike. And as a citizen po, not only Miss Earth candidate, I think hindi lang po sa atin ang sole burden sa pagiging, sa pag-worry natin about the environment, but also we have to put pressure and challenge to our leaders to also adopt green governance so that sila po yung makapagsabi sa greater audience natin, sa mga mamamayan, ma-encourage din po nila na ito po yung sundin at sila po yung maging role model kasi po sila po yung malakas ang influence. Although malakas din po ang influence ng pagiging Miss Earth candidate, iba pa rin po pag ang leaders natin ang nagsabi. So I would really encourage our leaders to accept and promote green governance. And also, we take it from the source, yung mga companies, we should challenge them to shift to a sustainable packaging and non-single-use plastic po, so that together we can work hand in hand to combat this plastic pollution po. Ayun. Ang ganda rin naman pala ng kanyang gustong gawin. No? Oo, kasi talagang kailangan, Mike, collective efforts yan, Mike. Kailangan talaga, yun. At saka yun, education, ma-educate yung mga tao na paano ba yung mga dapat gawin. Ma'am, meron ka bang karagdagan tanong kay Gia para bago tayo tumungo kay Pat? Well, so far naman, Mike, okay na ako kasi nakikita ko yung time din natin, baka mapigil tayo. So we'll go to Catherine na para she has the chance naman enough time to... Si Kat, ma'am, pinagmamalaki nga dyan, multi-awarded nga yung cities niya. Yes. Napalinis, no? Pero how about naman in terms of progress, no? Ang tanong ko dyan, siyempre, ang lahat ng bayan ay nagbo-boom na rin kahit anong ginagawa. Papaayos, may mga village, mga ganyan-ganyan. So, how would you protect your environment without this? How would you progress? So, paano kung magbo-boom sa isang city na without na sirain yung iyong kapaligiran o na makapagtayo ng mga subdivision o whatsoever o mga malalaking kampanya? Paano mo ito gagawin na without parang dito wala kang gagalawin from environment? Meron ka bang idea dyan, Kat? Yes po. We believe that Subong-Pugon is a booming municipality in Misamis Oriental, most especially that sa Misamis Oriental, marami na po ang tourist spots na nabuboost sa social media or nagiging popular sa social media because of social media. So, if after the pandemic, alam ko na maraming tao na ang pupunta sa place namin dahil sa mga tourist spots namin, but how are we able to maintain the healthiness and safety of our environment as we go along with the progressive society or progressive ecotourism sa place namin. So it is very important na there is a active participation sa mga tao, not just government efforts. And I could say na
meron talaga ang active participation ng mga locals namin since they are adhering to the ordinances of our government. And aside from that, the only problem that I found na magiging challenge sa place namin is controlling the tourist what do you call this, waste. So what happens here is that hindi po namin makokontrol kung ano po yung mga actions or activities ng mga turista sa amin. And I know that after pandemic, maraming turista ang dadagsa dito sa Subong Pugon. So what happens, dito kasi sa Subong Pugon, people are so kind. They are afraid to reprimand tourists because they are very hospitable, they are very kind, they are very, alam mo yung taong ganun. And that is the only challenge that we have to address on nga. Lagyan natin na we have to educate our people on how to discipline our mga turista po. Ayan, okay. Maraming salamat. Nabibigyan na natin siya ng pagkakamabilisan lang. Bigyan namin pagkakataon makapagpasalamat sa mga taong tayo konti nang tumulong sa iyo sa iyong journey at avoid lang natin pag-mention ng mga product. Go ahead. Brand names. Alright, thank you for that opportunity. Most especially, maraming salamat sa inyo, Sir Mike and Ma'am Michelle po, and including us in your segment. Miss Philippines Earth and Carousel Productions for their wonderful opportunities. Miss Shani Lubazan, thank you for guiding me always. And to my team, Attorney Jeffrey Saclot, Robert Osorio, Juniel During, Jashen, Direct Dennis Almazan, Miss Syra Valpeva, Sir Bugi Musni Rivera, Nikki Naj, and to my family, and of course, Sir Mamong Lagbas and Mayora of Subong Pugon. Maraming salamat sa suporta po. Thank you. Ayan, no? Sana mapakilala mo kami sa Mayor and Tourism Office para mapuntahan naman namin yan at ma-feature natin yung lugar nyo. Hindi kami pamilyar ni Ma'am Michelle. I'm sure si Ma'am Michelle di pa rin pa nakapunta dyan. Oo, hindi pa. Ngayon ko nga siya narinig. We're very excited to know more about your cities and siyempre yung mga culture and foods na pwede naming makilala on your city. Anyway, punta tayo sa Taguig. Gia, mga gusto mong pasalamatan, avoid lang natin uli ang product like what we mentioned earlier. First of all, thank you so much, Sir Mike and Miss Michelle, for having us here, and also Miss Shani for guiding us, and Miss Philippines Earth 2021, also to my prod team and my glam team, Alan Mendoza, also Sancho Bernardo, Alan Cosego, and also to my relatives, to my mom, Presty, for supporting me, and to all of you who are watching right now for spending your afternoon with us. Thank you so much. Ayan, ma'am, no? Kayo, ma'am. Mabilis ma'am yun, ha? Kayo, ma'am. Ano may gusto mo kayo pasalamatan? Thank you sa iyo, and of course, thank you sa ating magagandang guest, Catherine, and also Gold. Good luck to your pageant journeys. Thank you so much, Miss Philippines Earth, sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataong ma-interview ang inyong magagandang kandidata. Maraming po salamat sa lahat ng mga sumama sa amin ngayon ni Mike, at happy weekend po to everyone, at mag-ingat po tayo palagi. Ayan, no? Ako naman nagpapasalamat din po ako sa ating mga guests ngayon, kay Kat at kay Gia, no? Gold, ano ba magandang pangalan po nito? Anyway, no, ganun din sa ating tech, ganun din kay Ma'am Michelle na accommodate niya yung 1 hour kanina. At saka din sa mga reporter na tumawag sa akin just to ask me na mag-board para po makapag-report sila. Walang problema po. Maraming salamat din sa inyo. I do know that your job is very important. That's like me, no? Na reporter din. So, kahit wala na tayong boses, bumubulong-bulong tayo. Pero I'm trying to do my best na ma-rest din natin ating voice. Anyway, no? Kita-kita po tayo sa Monday, no? Si ma'am naman yung magpapahinga. Enjoy. Pwede namang samahan kita niya. Oo. Enjoy the rest na weekends, no? At maraming salamat po. Susunod na po yung programang Trending News kasama ang Banat Beat. Maraming salamat po. At dito lang po yan, no? Sa Litrato Philippines, sa Teleradyo, Bandido TV. Maraming salamat everyone at magandang hapon. Thanks everyone. Weekend. Bye. Happy weekends. Bye. Thank you po.